Ang problema lang sa pagong na ito ang isa sa mga pinakamahirap na hukayin. Dahil ito ay treasure underwater talaga ito. Sa ilalim ng tubig talaga ito. At saka ito ay napakatibay, napakatigas. Talagang ito ay big volume siya, pero mahirap kunin. Imagine mo ilang feet pa lang yan. Tingnan nyo yung treasure site nila. Halos lampas tao pa lang. Kita nyo yung mga bato. Kita nyo yung mga salansa ng bato mga kasama hunters. Ayan o. Sa 10 feet. 10 feet pa lang yan. Pero kita mo yung salansa ng bato. Talagang mapapaisip ka kung lalaban ba o atras. Ito ay dating treasure site ng ating mga kasama hunters. At nandito tayo para tingnan ang kanilang treasure operation. Ito ay nasa sapa mga kasama hunters. Yan, makikita nyo dito yan. Patay na sapa yan. At dito humukay yung mga kasama nating hunters. I think lampas tao na sila. At ang kanilang sinusundan dito ay mga tumpok ng bato mula sa taas, pababa. Ngayon, nandito tayo dahil ang plano kasi nila ay ipagpapatuloy ito at tingnan natin. Kaya nandito tayo mga kasama hunters. Nung nakaraan daw kasi, tumigil sila sa paghukay dito dahil may tubig nga. Sakto tag-ulan. Mahirap naman talaga mag-treasure pag maghukay ng maulan. Kaya ngayon ay sinamahan natin sila dito. At titingnan natin kung may mahahanap tayong mga markings dahil nung nakaraan nahirapan silang maghukay dahil sa tubig. Ngayong tag-araw, okay na. Ito yung mga bato na inangat nila dyan mga kasamang hunters. Dami. Ang kasi niyan mga kasamang hunters, yung yung kanilang pinag-umpisahan dito. Mula dito sa bungad dyan nakatambak yung mga bato. Yung mga bato kasi naitapon na nila dito sa may baba. Kaya mula sa taas hanggang pababa yun. Tumpok sinusundan nila ngayon. Habang palalim naman ng palalim, palaki naman ang palaki ang mga boulder. Kitang-kita nyo po mga sama hunters. At dala tayo ng ilaw. Kumusta yung lupa? Tambak ba? Yun. At ang sabi ng ating hunters ay tambak. Check natin yung lupa kasi. Alam nyo po sa pagtitreasure, hindi mo naman kailangan talaga ng mga matitinding equipment. Ang kailangan mo lang observation. Observation at saka tamang kaalaman. Kaya dito tayo, check natin ang lupa. Kasi kapag ang lupa ay hindi nagalaw, walang dyan, wala kang makukuhang sign or markings dahil hindi naman talaga naging treasure site. Dahil ito ay naging treasure site, may makukuha tayong gamit. Na ilang minuto nating paghuhukay. Ang nangyari ngayon ay dahil inoobserbahan natin yung treasure site na ito at napansin natin na tambak nga at bukod pa doon may nahits tayo na markings napakaganda. Yan mga kasamang hunters isang animal figure na parang pagong dahil hindi pa natin nahuhukay as in pagong na. Yan mapansin nyo po mga kasamang hunters na nakapoint dito sa may sa banda nakaturo dyan, somewhere dyan. Ngayon mga kasama hunters, dahan-dahanin natin na hukayin itong pagong na code marking siya. Ito ay magandang sign sa ilalim ng napakalaking batong kulay itim. Yan, nakasandal siya. Pero patuloy pa rin natin i-check at ingatan. Yan, mapansin nyo, kayang hatakin. Talagang positive itong treasure site ng mga kasama nating hunters. At maganda. Kasi nung nakaraan, tumigil sila dito dahil wala yung tubig nga dahil pumapasok dito sa loob.
Medyo malaki din mga kasamang hunters. Kulay puting bato. Malalim itong dig site nila na to eh. Yan na. Ayan. Ang napansin ko dito mga kasamang hunters, yung bato na yung isa. At may pinupoint din. Yan o yan. Yan triangle na yan, matulis na yan. May pinupoint din. Tapos itong nasa ilalim ng markings niya na puting bato na turtle. Baga, hindi pa natin nakikita kung anong turtle ba to. No leg, no tail, or head lang siya. Nakapoint dito sa may dyan. Ano, mabigat ba? Kayang iangat. Check natin dito sa taas para ma-explain natin ng maayos. Mabigat din. Ayun, natanggal na. Ayan na. Yan, sige, hatak pa. Yan. Yan, kita nyo po ang markings na yan mga kasamang hunters. Napakalaki pala nito. Ano? Tingin? Pago nga. Kulay puti. Diyan sa ilalim ng bato na yan mga kasamang hunters. Check mo pa dyan. Check mo pa dyan sa ilalim. Malambot, no? Kaya itong treasure site ng mga kasama nating hunters. Positive ito. Chine-check natin ang lupa. Tambak nga. Sa ganun kasi pag ano tayo mga kasamang hunters ng mga treasure site, chine-check natin yung lupa. Ano ba to? Tambak ba to? Nagalaw ba to? Natural ba? At sa obserbasyon natin, itong treasure site ng mga kasama nating hunters, positive. At may nights pa tayo na markings. Tingnan natin dito. Kaya bang iangat dito sa taas? Medyo mabigat, no? Mga ilang kilos, tingin mo? Buhatin mo nga. Mga ilang kilo? 10. Mga 10 mahigit. Ang nakuha nating sign na pagong dito sa ilalim nito. Diyan, doon. Sa treasure site ng mga kasama nating hunters. At kung inyong obserbahan, ito yung kabuuan. Ang bigat niya ay nasa 10 kilos mahigit. Pointer niya na ito, I think ito ay panligaw lang yan. Kasi walang paa eh. Nasa ilalim nito, underneath. Talagang positive na positive itong treasure site na ito. Ang problema lang sa mga pagong na ito mga kasamang hunters, yan ang mata. Ang problema lang sa pagong na ito ang isa sa mga pinakamahirap na hukayin. Dahil ito ay treasure underwater talaga ito. Sa ilalim ng tubig talaga ito. At saka ito ay napakatibay, napakatigas. Talagang ito ay big volume siya, pero mahirap kunin. Imagine mo ilang feet pa lang yan. Tingnan nyo yung treasure site nila. Halos lampas tao pa lang. Kita nyo yung mga bato. Kita nyo yung mga salansa ng bato mga kasamang hunters. Ayan o. Sa 10 feet. 10 feet pa lang yan. Pero kita mo yung salansa ng bato. Talagang mapapaisip ka kung lalaban ba o atras. Ang problema niya pag maulan niya, ayun ang wino-worry ng mga kasama nating hunters na pag umulan, napupuno ng tubig to. Kaya nga anong nakaraan, hindi na naipagpatuloy. Dahil maulan, may tubig. Sakto naman ang hinukay natin dito sila ng bato. Ito nga. Pago nga. Isa sa mga pinakamahirap hukayin ito. Kailangan mo ng malaking manpower, budget. Ang ganda, panalo to. Pwede na itong gawing treasure collection. Pagong. Kaya pag ito nadali nyo pang mga kasamang hunters, panalo kayo pero mapapalaban kayo dito.